Yan na, silipin lang po natin muna yung ano. Tapos pag-usapan natin kung magkano yung ano. Magkano yung upo ko na idea. Ayan. Yung gusto ng iba 2.4 ay 2.5. Yan medyo malaki. Tulad no, may grills. Hindi po kasama yung grills mga boss. Yung grills iba po yung presyo niyan. Para may idea kayo kung magkano po yung gagastusin ni owner dito. Estimate na lang. Tungin lang natin sa low estimate muna. Pero ito kasi mga boss, ano po, dito naman okay pa naman yung ano dito. Hindi ganun kataas. Mga permits. Sorry sir. Para doon na lang sila mga itlog. Kompletoin na natin yung electrical. So yun. Doon yung access niya dito. Access niya dito still ano, bahala na po yung uupa. Pagka ano niya, alis niya. Punta na. Ano? Yung mga steel deck, kana. Plan, wala pong beam yan. So inano ko kaya maalog. Kaya pinalagyan namin. Maano siya, mauga. Open na po kasi to. Open naman sa taas to. Wala na pong ano dito. Merienda. Engineer Saddam. Yan na, silipin lang po natin muna yung ano bago ako umalis. Yung nakukay nila kahapon. Tapos pag-usapan natin kung magkano yung ano, magkano yung gastos sa pagbabakod. Bigyan ko po kayo ng idea. Ayan. Okay. Ayan, ito po yung ano, yung property. Bala yung property mga boss na napapaligiran po siya ng ano, ng irrigation. Ito po yung irrigation, patubig. So yung property nasa kabila. Kaya hindi kami pwedeng mag ano, ng materials dito dahil walang dadaan dito pag dito tayo naglagay. It's either na dito sa area na to, maaari. Tingnan natin. Meron naman palang ano dito, access. Yan itong tulay dito. Ayan. Nandito na pala yung bako. So ito po yung ano, ito po yung hinukay pa niya. May moon dun eh. Magpaganyan yung cut ng lote. Dito paganyan, tapos paganyan doon. So ito yung nahukay niya kahapon. Pakita ko lang. Dito muna ito, matatanggal to. Meron naman kami reference dyan. Meron siyang butterboard dyan. Saan ano yung ano, matatanggal po kasi yan eh. Babalik na lang yan. Tapos yan yung mga hukay. Ayan. Halos yung hukay namin mga boss nasa 1 meter. Halos yung lalim. Ang babaon kasi namin ditong hollow blocks nasa dalawang hollow blocks yung ibabaon. So inititrim na lang nung ano yan ng mga labor para makapag-start na ng foundation, makatayo ng poste. Ayan, mabuhusan. Titingin din ako ng concrete mixer, one bagger mixer. Ayan, excuse me po. Ayan na siya, mahaba-haba na rin. Ang presyo pala ng pagbabakod mga boss conforme sa kondisyon ng lupa. Minsan kasi sa isang proyekto sa fencing may matigas na lupa, yung lupa na may halong mga bato. Minsan, sa ano, makadalasan sa mga mountain area, yung ganun yung mga lupa matigas. Doon din po nag-iba yung presyo. Nag-iba yung presyo sa kondisyon din ng lupa, tsaka sa bakod. For example, malalim yung kailangan. So doon po yung nag-iiba yung presyo. Ang price pala ng pagbabakod mga boss, ang bakod na ginagawa namin is number 5 yung CHB na gagamitin.
Tapos yung mga column ang gagamitin deform bar or rebar is 12 mm. Tapos 10 mm yung ties. Tapos yung distance ng mga poste 3 meter standard. Sa distance ng mga poste noon din nagkakatalo. Minsan kasi yung gusto ng iba 2.4 ay 2.5, yan medyo malapit or maano yung distance nila, masinsin. Standard lang naman 3 meters, parang gano'n, no? Yung bakod na yan nasa 3 meters din po yan. Ang ganyang bakod mga boss, tulad nun, ayun, na nasa 2.4 yung height nya, 2.4, nagra-range po sa 5,000 to 8,000 per linear meter. Ang low estimate is 5,000 per linear. Ang high estimate doon yung pumapasok yung sa high estimate is yung yung tulad sabi ko kanina, matigas yung lupa, tapos malalim yung pundasyon, tapos malaki yung pundasyon, puting. So doon po yung pumapasok yung high estimate. Ayan. Tapos conforme din kung kailangan lagyan ng tie beam. Yung tie beam mga boss, nilalagay po yan kadalasan sa mga binabakuran na malalimang area, tapos tatambakan siya, which is yung kanyang tie beam dun sa dun po sa elevation ng tambak, dun po nilalagay yon tie beam. Tapos minsan magpapalagay din ng top beam yung sa ibabaw. Ayan, sa ibabaw. For example, yung bakod isa medyo mataas na, lalagyan siya ng top beam. Tapos may grills siya, tulad na may grills. Hindi po kasama yung grills mga boss. Yung grills, iba po yung pressure niyan. Yung mga grills na yan, tulad na yung poste lang yung nag-continue, and then grills. So yan mga boss, fencing project, pagka ganun materialis po yung ginamit, number 5 na CHB, tapos 12 mm yung rebar, mga deform bar na ginamit, tapos yun standard foundation, standard distance. Ang low estimate is around 5,000, ang high estimate is 8,000. 5 to 8,000 per linear. Ayan, 5 to 8. Ayan. For example, itong aming binabakuran is nasa 558 linear meter. So para may idea kayo kung magkano po yung gagastusin ni owner dito. So 558 multiply natin sa low estimate na lang. So lang natin sa low estimate muna. Pero ito kasi mga boss, ano po ito, may palitada din po sa loob labas ito. Rough na palitada, parang gano'n, tulad nun. Ayan. Ang total cost, sabihin na natin sa sa 6,000 na natin, sa mid na natin, sa kalagitnaan 6,000. So ayan, nasa 3,348,000 ang estimate. Doon lang po tayo sa 6,000, hindi po sa pero mas maano po pagka po medyo mahirap yung location, doon po nagkakatalo. Pero ayun nga, tulad ng sabi ko, yung high estimate is 8,000, yung low is 5,000. So ayun. So ayun mga boss, tong proyekto na to halos nasa makakapagpatayo ka na ng bahay sa presyo niya, bakod pa lang. Napakaluwang naman po kasi ng lote, kaya po malaki yung price niya. So for example, meron kayo lote na 200 square meter, 200 linear meter or 200 square meter, sabihin na natin yung linear meter ng bakod is around yung 200 square meter siguro 10 yung frontage, tapos 20 yung pahaba niya, gano'n. So pagka 10 yung frontage niya, 10 times 20 is 200 square meter. So yung linear niya 20, tapos 20, 40, tapos 20 likod tsaka harap, 20, 10, tapos 20, 20. So again, 60 linear meter sa isang 200 square meter na lote. Take note mga boss, hindi po kasama yung gate dito.
Hindi po kasama ang gate. Ayan, 60 multiply natin sa mid tayo. O sa low estimate na lang, sa low estimate 5,000. So nasa 300,000 yung 200 square meter na lote. Ayan, idea lang po. Base lang sa presyo. Nagkakatalo din sa presyo sa location. For example, Metro Manila medyo mataas po dyan. Dito sa Pampanga, ayan, dito naman okay pa naman yung ano dito, hindi ganun kataas. Ayan. Wala pa yung operator ng bako. Ayan, inulit ko, hindi pala kasama yung mga boss, yung gate sa harapan. Tsaka yung for example, yung sa may harapan is medyo may design yung bakod. So hindi po sa 5,000, 3,000 yun. Iba po yung ano doon. Iba po yung estimate sa ganong bakod sa pagka may design yung bakod. Medyo pagka maganda, syempre medyo maganda yung presyo. Pagka maganda yung design ng bakod. Yan, tapos hindi pala kasama yung doon mga boss sa estimate natin. Mga permits. For example, yung fencing. Nangangailangan ng permit. Tulad nito, itong project na to mga boss, may permit po ito, fencing permit. Ayan, hindi po kasama dun sa estimate natin. So yung permit na yon, si owner yung magsha-shoulder po nun sa permit. So yun mga boss, let's go. Oh sige. Boss, iwan natin sila. Ayun, ano? Nandito na tayo. Dito sa 10 unit commercial stall project. Ayan mga boss, yung po mga yero dito galing sa ibang project yun actually. Dito ko lang pinababa yung iba. So ayan, dadalhin po sa Cabiao yan para matagdagan pa yung barracks nila doon. Ayan. Medyo na dito, pulad na ng mga ibang hindi na nagagamit. Tulad doon mga pinagbaklasan, yung barracks nila doon tinanggal na. Tapos na po yung yung mga BBI tatlo yan, dalawang inahin, isang barak pa yan. Kaya dadalhin ko na rin sa Cabiao yan para doon na lang sila mga itlog. Ayun na, tapos na po yung roll up. Ayan. So secure na yung mga unit. Pinay-start ko na rin mag wiring. So pwede na po tayong mag-focus sa mga yun. Pwede na rin tapusin yan. Kompletuhin na natin yung electrical. So yung tiles, yan, nagmamasil yan. Tapos ito yung septic tank. Pangkada. Start na sila ito ceiling framing. Ito pa lang isang itong unit na number 10. Pinapasiling po ni owner to. So ito tatapusin po ito, ceiling,
and then tiles, tapos pintura, tapos yung CR, tiles, lababo, then yung access niya dito. Access niya dito still ano din, bakal din yung magiging gate niya dun. Yung coat na, oh. Tapos ano lang po yan, primer. So bahala na po yung uupa kung anong gusto niyang kulay na ilagay nila dyan. So hanggang primer lang po tayo, skim coat, 2 coats, tapos primer, then okay na nun. Tapos yung flooring pala, tatapingan pa po ito, gagawing smooth finish. I-roll up po. Okay na, i-roll up na. So magiging secure na tong ating mga project. Ay, hinuhukay na po nila yung ano, yung pangalawang septic tank. Ganon din po ang kalakihan. Ayun, oh. Ito na, hinuhukay na nila. Ayan, natanggal na rin yung kanilang barracks doon. So dito na lang sila magbabarak sa isang unit. So mas secure sila dito. Maimbing yung tulog nila dito dahil ano po sila, secure na. Tanggal na rin yung ano dito, yung ugat. Naangat na. Pipirasuin na lang para matanggal doon, mabuhat ng tao. Maganda sa halaman to. Kukuha akong ganyan, lalagay ko sa halaman. Ito mas malaki to, itong ano, itong unit 1, malaki. Maluwang po yung harapan niya. Ayos. Malapit na ang matapos mga boss. Available pa po ito. Meron pa yata ano dito, meron pa yata available dito. Papalinis ko muna itong mga unit. Total, tapos na rin po yung mga gumagawa dito ng roll up. Papalinis natin para pagka pinasukan ng isang gumagawa, pagka nakita niya malinis, dapat pagka ano niya, alis niya, linisin din niya yung unit. Ayan, papalinis natin yan. Alas 12 na, kain tayo. Inumpisahan po namin to September. Kung di ako nagkakamali, September, October, November, December, January. So magpa 5 months siya sa February. So baka sa February or bago matapos yung February, baka matapos na po to. Manta na. Ayan boss, iwan natin sila. Sa ano naman tayo, sa Lakeshore. And then Arayat. Ayan na, nandito na tayo. Ayan na pala yung ano mga boss, yung pong steel deck. Saktong-sakto. Deliver na. Yun o. Tarlac to? Tarlac, no? Basta yan po yung delivery. Bale, Tarlac pa to. In-order namin yung ano, yung mga steel deck. Ito na. Ayan, web deck. Tapos ang kapal nito is 1.0. Ang thickness niya. Ang kapal pa. Ay, kapal.
Ayan na po. Ayan na yung gagamitin sa steel decking. Ano ito pang 125 sir, kapama mo? Na si Fernando. Ayan mga boss, update tayo dito. Ayun na, halos makompleto na yung kanilang formwork sa beam. So pagkatapos po niyan, nilalatag po yung steel deck. Ayan na, ito yung pinaka ports area. Tapos meron siyang balcony sa taas. Ben. Bukan mo rin mo yung pinag-binyan na nilatag. Ina? Halos yung mga ginamit natin forma dito mga boss, PP board, plastic board. Ayan na. So, plastic board po yan. Tapos yung mga soroho, yun lang yung pinolik. Ayan. Ayan, ready na. So ilalatag na lang yung steel deck. Nandiyan na yung steel deck. So by next week siguro ma-prepare na to. Ayan, ito po yung pinakagarahe. Ayan, mapapansin nyo meron siyang beam. So original plan wala pong beam yan. So inano ko rin sa architect na kailangan lagyan ng beam, lalo na yung span nitong garahe is maluwang, tapos wala siyang beam. Kung doon lang po yung ating steel deck or ganyan siya, for example yung short span niya is pag ganito, so malayo po yung malayo po yung agwat. Possible na pagka sa taas, yung pag naglalakad ka, nararamdaman mo yung maalog. Kaya pinalagyan ko ng beam dito. Sinangguni ko na sa arkitekto natin yan. Ayan, kailangan lagyan ng beam para matibay po yung slab sa taas. Pakita ko sa inyo mamaya sa plano. Tapos nakapagbuso sila ng hagdanan. Bale ito yung inuna para dito sa kanyang mid landing. Ito yung mid landing niya. Tapos ito isasabay na sa buhos to. Itong packet na sa taas. Ayan o. Grabe yung mga bakal. Ayan na. Kabuo na yung structure. Ito yung niya. Second floor framing. Ayan, ito po yung garahe. Yan, biruin nyo kung walang beam yan doon. So napakaluwang po ng span na wala siyang support sa gitna. So possible na pagka po binuhusan to, mauga. Kaya inano ko kay architect na lagyan ng beam. So yan, sinabi naman ni architect na dito natin lalagyan. Ayan. Nire-ready na nila yung lalatagan po ng steel deck. Yan po yung pinaka-support niya, and then tutukuran natin siya ng soaring jack. Naglalagay na sila ng 2x2 para sa support ng steel decking. Okay, ayun mga boss, iwan natin sila. So di na tayo magtatagal, gawa ng dadaan pa tayo sa Arayat project. Ayan, sinek ko lang yung yung steel decking tsaka yung ongoing progress dito. So let's go sa Arayat tayo, pauwi. Nandito na tayo.
Ay mga boss, Riot Project 3 unit apartment. So kahapon yata, kahapon ba? Ang nakarang araw galing pa lang tayo dito. So ayun, still ongoing po yung pag-roofing framing. Itong 3 unit halos tapos na po yan. So ready ko na rin, prepare na rin po namin yung materials para sa bubong. Meron na rin tayong insulation dyan. Lalagyan po ng insulation yan. Halos kadalasan po ng mga proyekto namin meron pong insulation. Yan, malaking tulong po yung insulation. Una sa init, tapos sa ano din, sa patak ng ulan. Pansinin niyo pagka po yung pagka umuulan na malakas, pagka walang insulation, talagang dinig na dinig yung patak ng ulan sa loob ng bahay. Pero kung mayroong insulation, malelesan po yung kanyang sounds, hindi ganun kaingay. Ayun. Plastering na sila, ongoing. Tapos yung mga opening ng bintana, papakanto ko na. Kaya natapos na yung mga mga wall. Break time. Yun ang magiging sponsor merienda, Engineer Saddam. Hey Saddam. Saddam. Na. Pisalin mo ko ni kalakala ng pablito. Ini pinto tinggal gawang ka duduro siya mga tayo. Ha? Eh mga boss, may good news tayo. Dumating na daw yung hamba, yung lalagay po rito. Mga door jam, yakal door jam. So by next week siguro, next week naman install. Bukas Saturday tayo bukas. Payday. Ano yung roof framing. So yun po yung kanyang fire separation ng pinaka firewall. So ayan mga boss, nandito na tayo. Ayan, yun. Dito ko na po tatapusin yung ating vlog for today. Maraming salamat po muli sa inyo walang sawang suporta dito sa ating channel. Kita-kita tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat.